lang tayo mag-ano ng ganitong issue kasi ayokong matawag dito. Ayokong maging tungkol sa issuehan lagi ang tungkol sa vlog ko. Kasi hindi naman po para sa mga love team or sa personal life itong vlog natin. So ngayon lang po ako ganito ha. Pasensya na po. Gandang imi ang boses ng damdamin, tulong at kalingap ang laging unahin. Hello everyone! Welcome back again to my channel. So for today's video mga kalingap, ito pag-usapan natin itong naging live ni Kalingap Edo kagabi. No? Ito yung tanong po dito mga kalingap. Totoo ba na minahal ni Kalingap Edo si Beyonce? At nag-i-effort ba si Kalingap Edo? So pag-uusapan po natin sa video na ito. Pero bago natin simulan yan, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe. Val Santos Matubang, Kalingap Rob at Edna Vlogs. Ang inyong lingkod, Gandang Emmy. Siyempre, supportahan po natin Kalingap Edo. So ito alamin natin, ano ba yung masasabi dito ni Kalingap Edo. Tara, panoorin po natin ang video na ito. Nabasa ako. Paano po ba niya i-define ang pagmamahal? Kailangan po ba laging mapakita sa vlog? Lagi po bang kailangan tawag dito? Lahat-lahat ibibigay? Paano niyo po ba masasabi yan? Pagmamahal na gusto niyo? Pagmamahal na pag mag-asawa o ano po ba? Kasi kung sa pagmamahal guys, sa kay Beyonce, hindi nyo na po ako kailangan questionin. Kasi yung care ko sa bata, yung sa kanya, walang matagal na yun matagal na yun. Kahit nga minsan parang hindi na ako pinapansin, andyan ako pag sa boarding, kahit hindi siya magsama, magpapahatid ako ng pagkain. Pagka mahatid ako, gusto ko laging pinapa-report ko kay Early kung ano nangyayari. So ano po ba, paano ba ano po bang definition niyo ng pagmamahal? Ang gusto niyo? Saka kung guys, kung wala ka nakikitang wala kayo nakikita huwag nyo nang palakin, Hindi nyo kasi alam yung mga ibang bagay na detalye para maging para mag-react ng ganyan. So yan po mga kasukay mga kalingap. Maliwanag na sinabi ni Kalingap Edo na minahal niya si Beyonce. Hindi niyo siya dapat questionin. Kasi nakita naman natin kung paano niya siya nag-care dito kay Beyonce, no? At silang dalawa lang nakakaalam nun, mga kalingap, no? Kung paano yung relasyon nilang dalawa. So, dapat hindi natin panghimasukan, lalo na especially yung mga naninira dyan, no? Mga kalingap. Hindi natin questionin itong si Kalingap Edo kasi nakita naman natin yung pagkikare niya at pag-aalaga niya kay Beyonce, pinakita niya talaga. Kaya, eto nga, no? Kaya nakapagsalita siya ng ganyan, no, mga kalingap. At isa pa, about naman sa effort, no, mga kalingap, ito, alamin natin ano ba yung masasabi dito ni Kalingap Edo. Tara, panoorin po natin ang video na ito. Kung sa effort lang, nasa pa sila. Pag kaya kong magbigay ng effort sa kanya, isang tawag lang. Lagi kong sinasabi sa inyo sa vlog, dalawa lang ang nakakasira ng schedule ko, si Kalingap Rob at si Beyonce. Mahalaga ang oras ko guys. Mahalaga ang oras ko. Hindi ako basta-basta nasama kahit kanino. So ayan po, no, mga kalingap, sa effort, no, alam naman natin si Kalingap Edo, talagang nakikita natin pagdating kay Beyonce, no, talagang nag-i-effort po yan. Ano ba yung gusto nyong effort na
makita kay Kalingap Edo. Sabi nga ni Kalingap Edo, dalawa lang daw yung nakakasira sa kanyang, yung ginagawa niya, sa mga lakad niya, si Kalingap Rab at si Beyonce. Kapag sinabihan siya ni Kalingap Rab na may vlog, o sasama siya sa vlog, nandyan siya kaagad. Pag si Beyonce, pag tinawagan daw siya at magpapasundo, andyan din siya kaagad. So, ano bang tawag doon? Effort yun, di ba? No, mga kalingap. So, sabi nga ni Kalingap Edo, ano bang effort ang gusto ninyo na makita? Kasi alam naman natin, talaga nag-i-effort po siya, no, mga kalingap. So, parang etong live na to ni Kalingap Edo, ay sinasagot niya lang po yung mga basher. Kasi yung mga basher talaga, ay mga kung ano-ano na yung mga sinasabi, no? Kaya siguro, nasagot na ni Kalingap Edo yung mga tinatanong sa kanya. Ituloy pa po natin. Tapos na po, maging masaya na kayo. Kasi yun ang gusto ng mga basher. Ayan. Yan, tapos na. Wala na po tayong magagawa dun. Sila na nga pagod. Gawa ng iba. Ang sinabi ni Rab na mga maingay at mga bashing sa paligid na walang hantumpay. Yun na. Yan na po. Yan na po lahat. Ang post nun. Opo. Patunayan. Wala akong kailangang patunayan, guys, kasi wala naman akong dapat patunahin sa inyo. Andiyan na yan eh. Kung ano mangyari, yun na nang mangyayari. Ipagdasal nyo na lang lagi na maging okay ang lahat sa mga susunod pa. Kasi wala tayong kakayanang kumbinsihin ang bawat isa, no? Dito, kung sa effort ang pag-uusapan, alam niyo yan. Alam niyo yan. Hindi nyo nga to alam eh. Pagkapunta namin sa Part 97, di ba po, okay pa kami nun kasi nag-vlog. Ako pa ang naghatid sa kanila sa kay Beyonce. Nagkain pa kami sa labas nila Melka. Tapos sinatid ko pa sila sa bahay nila. So hindi po ba effort yung mga ganung bagay? Kahit ayaw niya akong kasama minsan, dahil siguro isawa na siya sa mukha ko. Is nag-e-effort tayo kung binibigyan tayo ng tawag dito ng chance. Pero kung wala akong alam kung chance para napapagod ang tao pag feeling niya wala siyang pag-asa. Normal yun. Pag mahal mo, lagi dapat mong ibalik. Marami ako nababasa comment. Kalingap Edo, mag-effort ka, mag-effort ka. Paano kung ako lang nag-e-effort? Hindi nyo ba naiintindihan? Panoorin nyo lahat ng vlog. Ako lagi nagbibigay. Nasa naman yung sasabi na kasi si Kalingap Edo walang ginagawa. Panoorin mo yung mga vlog, guys. Kahit vlog ng iba. Nung nasa Hong Kong ako, nagregalo pa ako. Pag napunta ako lagi sa Manila, may regalo ako. Hindi ba effort yun, guys? Ano ba yun? Lang, balikan lang. Pag isa ay lagi lang nagbibigay, hindi mo maano yan eh. Tawag dito. Sa lahat yan eh. Sa lahat may applicable yan sa lahat. Pag hindi mo inalagaan na isang bagay, mawawala sa'yo yan. Sa katawan mo, sa isip mo, pag di mo inahasa ang isip mo, sa pagmamahal sa ibang tao, hindi mo binibigay. O baka sabihin niya, ako lang. Kabilang kampo dapat na nagbibigay ng hindi lang isa.
Dapat parehas. Dapat parehas nagbibigay ng oras sa isa't isa. Kung isa lang ang gumagawa, manghihina tong isa. Kailangan parehas sila para mag-work ang lahat. Kasi pag ito napagod itong isa, ito lagi nag-e-effort. Tapos nasabayan pa, ay wala na, ayawan na. Yan po, no, mga kasukay, mga kalingap. Sabi nga ni Kalingap Edu, nag-i-effort siya. Ano pa bang effort ang gusto niyong makita kay Kalingap Edu? Ay, grabe na. Ito mga kalingap, no, depende na po sa inyong mga nakakapanood kung paano nyo intindihin o unawain yung mga sinabi ni Kalingap Edu. Para sa akin, napansin ko lang, napansin ko kay Kalingap Edu na meron talaga silang hindi miscommunication ni Beyonce. Yun napansin ko. Kung sa effort, nag-i-effort naman si Kalingap Edu. Kumbaga sabi nga niya, give and take. Dapat kung nag-i-effort si Kalingap Edu, dapat ganoon din si Beyonce. Hindi lang iisa. Para yung relationship nilang dalawa ay mag-work up. Di ba, mga kalingap? So, napansin ko, parang may tampo din si Kalingap Edu kay Beyonce at ganoon din si Beyonce, may tampo din siya kay Kalingap Edu. No? Sana lang, no, ipag-pray natin. Ang the best na gawin na lang natin, ang mga kalingap, isipag-pray natin sila na sana ay magkausap sila ng masinsinan, na silang dalawa lang, maayos nila kung ano man yung hindi nila pinapagkaintindihan, yung hindi nila pinagkakasunduan. Mag-usap sila, yung talagang heart-to-heart talk. Ano ba talaga yung kanilang nararamdaman sa bawat isa. Kasi alam naman natin, parehas naman silang nagmahal eh. Parehas nilang mahal ang isa't isa. Although, meron lang talagang naninira, merong pala kwento dyan siguro, pala sabi ng kung ano-ano, na nakakasira, no, na paniniwalaan ka agad. Sana silang dalawa yung mag-usap. Huwag ka lang basta-basta maniniwala kung sa sabi-sabi ng iba, no, mga kalingap. Naintindihan natin si Beyonce, naintindihan natin si Kalingap Edu, dahil mahal natin silang dalawa. Ang the best na gawin nila, mag-usap silang dalawa. Pag-usapan ko ano yung problema, huwag na sa social media, kasi kapag sa social media pa, marami talaga yung makikisawsaw, marami yung mambabas, marami yung maninira. So, mas maganda, tahimik nilang solusyonan kung ano man yung nagiging problema nila. No? Sana magkaayos po sila. At kung hindi man, kailangan tanggapin natin, mag-move on tayo, no, mga kalingap. Mahirap man tanggapin, pero wala tayong magagawa, hindi naman natin pwedeng pilitin. Pero kung maayos pa at meron pa naman, nandiyan pa naman yung pagmamahal nila sa bawat isa, ay ipag-pray po natin, mga kalingap. Yun ang the best na gawin natin. Huwag na tayong mag-comment ng hindi maganda. Huwag na tayong pala kung ano-ano pa. Kasi talagang doon sila nasisira, no? Sa mga nakapaligid sa kanila, doon sa mga bashing, sa mga mali-maling info, mga hindi magandang sinasabi, doon nagsimula ang lahat. At saka sa mga sa mga basher na nandiyan kung ano-ano mga sinasabi. At saka mas maganda, silang dalawa yung mag-uusap. Walang iba kundi sila lang ang makaka-resolve kung ano man yung hindi nila pagkakaintindihan bawat isa ng mga kalingap. Kasi nakikita naman natin yung pinagsamahan talaga nila. Sobrang totoo naman talaga. Yung nakita natin sa vlog, ay totoo naman at inamin naman ni Beyonce, kahit si Kalingap Edu, ay totoo naman talaga kung ano yung feelings nila sa bawat isa. Sana ay maayos pa to, no, mga kalingap. So, ipag-pray na lang po natin. At kung hindi man maayos, wala po tayong magagawa, no, mga kalingap. So, abang-abang na lang tayo kung ano ba yung magiging kahihinat niyan ng pangyayaring ito, no, mga kalingap. Sana matapos na etong kung ano man, etong hindi nila intindihan. Miscommunication lang po yan, no, mga kalingap. So, ayan po, no. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta dito sa aking mga ginagawang reaction video. Siyempre, suportahan po natin lahat ng mga Kalingap partners, Kalingap Reactor, at
ang inyong lingkod, Gandang Emmy. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and please hit the notification bell para lagi po kayo updated sa aking mga ina-upload na mga reaction video. So hanggang dito na lamang po muna. Keep safe everyone. Thank you for watching. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!